Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ang laki ng boses ko. Pasensya na po. Ayan, ngayon naman ay ating pag-usapan ang crucial game sa katatapos lang po na World Rapid Championship. May nanalo na. Ayan, at itong crucial game na ito ay walang iba kung hindi sa bakbakan nila Pragnananda, 19 years old, pambato ng India, na may score na 8 points out of 11 round. At ito naman pong si Volodar Murzin, 18 years old ng Russia. Grabe, Russia nagpaparamdam uli ngayon. 8.5 out of 11. Lamang ng 0.5 si Murzin. 18 years old lamang. Underdog sa rating pero grabe po ang mga pinagpipisak. Gracious. Kaya iyan po ang pag-aaralan natin. Ang banggaan ng dalawang binatilyong ito sa top at nalalapit po ang kanilang pagka-world champion sa crucial game na ito, pag-aralan natin. White dito si Pragg, black si Murzin, nag-E4, E5, knight F3, knight C6, pinasok po yung tinatawag na Gyoko piano. Ilang beses na nating nakita ito, ayan. Nag-D4 at nagpasabog kagad ng sentro si Pragg, hindi po yan ang normal line. Ang lagi nating nakikitang line yung simple lang na D3 para suportahan yung under attack na E4 pawn. Pero naramdaman ko kay Pragg na gusto niya kasing habulin itong si Murzin na siga talaga sa top board. Kaya nag-take risk siya sa line na D4, aggressive. At kumapture sa D4, nag-E5 muna, 'di ba? Gigil na gigil si Pragg. Pero alam na alam ni Murzin ang theory, kumakaunter talaga yan diyan para atakihin ang bishop. Bishop B5 and pumasok ang knight at kumapture sa D4, Bishop B6 and nag-knight C3. Ayan, para may pang-neutralize sa strong knight and nag-castling Bishop E3. Ayan, hinay-hinay lang po sa pagkakataong ito kasi kung kakapturin ang knight, malalagay sa alanganin ng puti. Naka-threat pa ang knight sa F3 and imagine niyo po mabubuksan ang queen papunta sa D4 ng white. Kaya nag-bishop E3 muna, pangangalaga muna sa D4 at nag-bishop F5. Ayan, develop lang si Murzin and nag-castling, kumapture na sa C3, B takes C3 and nag-F6. Ayun, at ito pong F6, according to theory, yung F6 po ang novelty. Ang old line ay knight E7. Pero itong F6 ay very logical, no, para i-destroy ang solid center pawn. At dito hindi pinansin ni Pragg, relax lang siya, nag-queen dito lang. Kasi na siguro sa isip niya pag kinapture niya yan, queen takes, lalakas yung F-file. Kaya nag-queen dito lang siya. Pero natumbukan dito, ang ganda ng tira ni Murzin, no? Bishop E4, may pang ilang kagad sa knight. So dito parang kung ako ang lalagay sa puti, nakakailang, no? Pag inalis ko naman ang knight, parang pipingasan lang ako ng buong-buo na pawn sa E5. So, kung ako ang puti, kakapturing ko rin yung knight, takes, tapos kakapturing ko rin talaga yung pawn sa F6 para mawala yung problema sa E5. Pero dito po, grabe yung ginawa ng matapang na batang ito. Nakipagsabayan. Kinapture ang knight. Dumiretso ng capture si Pragg. Siyempre, naka-threat pa, may tempo attack pa sa tore, rook F7, and kumapture na sa bishop. So bahagyang medyo pumangit ang king side ni Pragg. And the queen F6. Ayan, hindi ko na nasabi yung F, queen F6. At dito po ay pahinog muna sa G7 at wag munang capturein at i-timing since expose ang white king at dito po nag-F4 kasi naka-under attack. At nag-queen F5 muna. Ina-align dito ni Murzin na kapag kinapture niya yung G7, king H1, papasok ang queen dyan. May mga mating net na magagawa. Okay? Kaya dito ay umilag agad si Pragg. Rook takes G7 and nag-queen E2. Ayan, agap na agap si Pragg. Iniingatan niya na yung F3 ay masecure niya. Yung queen E4 naman wala pong problema kasi anytime naman may F3 na pangharang. Nag-king F7. Idea dito ay yung tore may paparating na battery sa G-file. Nag-queen F3. Ayan, mukhang normal naman dahil syempre pinipigilan yung square H3, yung pagpasok ng queen. Parang normal naman pero bad move po sa computer. Ang gusto ng computer is rook G1 immediately to neutralize the strong G-file force na paparating.
'Di ba? Palit-palit na kumbaga. Pero nag-queen F3, patong tore, and nag-rook A E1. Ayan, parang baliwala lang kay Prag yung G-file, ano? And nag-queen G4, naghamunan ng queen to queen, tinanggap ni Prag, and nag-rook C1. Ayan, idea dito is to play C4 at magkaroon ng break, magka-pressure ang black sa C-file, at nag-king F6. Ayun, na bad move dito si Morzin. Pero ang nakikita ko pong plano dito ay gagapang pupunta sa F5, king E4. Ayan, pero ang accurate sa computer is rook 4, G6. Maagang pagsuporta sa C6. Okay, balik tayo sa king F6. At dito, good move C4, king F5, C5, ayun. So kaya nag-decide dito si Prag na mag C5 para yung bishop kumbaga ma-out of place. Walang gamit kumbaga sa kabila. Nag-rook B1, idea, papasok doon. At nag-rook G2, ayan. So ito pong rook G2 medyo interesting, mahiwaga, no? Sarap sanang ilagay yung king doon. Yun nga lang, pag nag-king G4, malilibre naman ang tore sa G2. Kaya medyo interesting lang pero parang walang kasunod eh. Rook B3, ayan, abang kagad si Prag sa third rank. And nag-king E4, tingnan nyo po tapang ng king nito ni Morzin, no? Nag-rook B1, battery sa B-file. King F3, grabe. Use your king as a fighting piece. Ayan, sino po nagsabi noon? Lapag nyo lang po sa comment section below. Ayan, great theoretician ang nagsabi po noon. Use your king as a fighting piece. Pero ito, alanganin itong pasok ng king. Oh, dapat daw po isbalik lang. Pero grabe itong batang ito. Talagang nagte-take risk ko. King F3, atakador. At nag-F5, natumbungan naman ni Prag ang good move. And nag-king E2, grabe, sugod. And nag-F6, ayan. So, okay pa rin. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, ang gusto ng computer is to play F3. Ayan. So, F3, okay, para magkaroon ng early protection yung G1. Kasi yung king E2 po, ang nakikita kong idea dito is yung bishop sa E1. Naku, mangyari. Yung pagkakalihis ng bishop doon, parang naging mitya pa ng pagkapanganib ng position dito ni Prag. O nga, no, gaganon, ano? O tapos may rook G1. Aba, F3 lang. Okay, pero balik tayo. Nag F6 dito si Prag. Rook 2 G6, rook 3 B2 check, king F3, nag-rook B3, bumalik ulit king E2. Ayan, dahil leading nga po itong batang ito. Kung tabla, pabalik-balik, okay lang. Lamang ng 0.5 eh. Yun nga lang po, sa hindi inaasahang sandali, nag-rook 1 B2 check si Prag. At blunderacious po mga kamatsas. Makakasigaw ba ako ng in-base version? Blunderacious! Kaya pa? Base nga lang. Blunderacious! Okay. Dahil sa pagkaka-blunderacious na yan mga kamatsas, nagkaroon po ng pagkakataong grabe. Mula dun sa king F7, oh. Tingnan nyo po yung naging roadmap ng king, oh. Use your king as a fighting piece. Malupites. Grabe itong king F1. Pag-check, may harang na. Papaano ang paparating na matsakaw sa ilalim? Kinapture na lang po. Grabe. Last minute, oh. Last minute. Nag-blunderacious pa. Capture and bishop G3, king D3 to attack the D4. Rook B4 and rook G4. Wala na, bagsakan time. Rook F7, depensa muna, F4 and H5. Another strong move. King G2, H4 and king F3. So halos lahat po ay calculated eh. Oh, may push G2 and Prag resigns. Bakit po? Kasi magpo-promote na. And kung bababa yan, magpo-promote pa rin yan. Capture, may rook G7, makukuha ang tore.
game over. So ito po ay round number 12, no? Napaka-important penultimate round, crucial round. At yung last round ni Murzin tinablan na lang. At kaya po, ito ang naging final results ng 2024 World Rapid Championship. Congratulations kay Volodar Murzin. At he's only 18 years old, mga kamatsas. May similarity sila ni Gukesh, 18 lang. 18, puro 18 years old Ito kayang mananalo sa World Blitz na susunod. 18 years old na naman ba uli? Comment down below. Okay mga kamatsas. At nag-second place ang Ruso rin na si Alexander Grisho. Grabe Parehong Russians na sa top. Grabe na sila mga kamatsas. Ang Lopites. Grabe, 3 pala. Puro Russians. Nepo. Hanep yan. Grabe, to confirm, ito ba'y Russian? FIDE ang federation no? Pero ang alam ko po dito, Russian din to Si Murzin. O kaya FIDE. Nawala yung Russian flag kasi sa FIDE Pero Russian po yan. Ayan, no? Si Dominguez. Siya ang pinaka-highest performer sa US players. Arjun Erigaisi. Ayan. Naghangad naman po ang India na makuha nila ang hataw ng title dito pero hindi nakuha. No? At tingnan naman natin mamaya sa side ng World Women's sino ba ang nakakuha. Okay? Analyze po natin yung most crucial game na napakalapit na sa title sa women's division later on. So ito po ang resulta ng sa men's division and ayun, kamusta ba si Wesley So? Pang ilan si Wesley? Silipin natin. Wesley So, hindi na kita matanaw. Nasaan ka na? Pang number 61 po si Wesley So sa score na 7 points out of 13 rounds. Okay. Ang laki ng boses ko. Ganito pala ako pag nagkakatrangkaso. Grabe, laki ng boses. Bass na bass talaga mga kamatyas. Okay, so maraming salamat po at kung kayo may mga suggestions, katanungan, yung tanong ko kanina, yung sino nagsabi ng King is a fighting piece, lapag nyo lang po sa comment section below. At ano pa yung inyong insights na masasabi dito po sa World Rapid Championship about kay Carlsen? Sige po, lapag nyo lang po. Paulan lang kayo sa comment section below. Maraming salamat po at muli humingi ako ng pasensya sa aking boses. At God willing ay sana bumalik na po ng maaga. Para hindi sobrang bass ang boses ko. Okay po, kita-kita po tayo sa mga susunod pang chess updates. Maraming salamat po. God bless sa inyo lahat.